Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Arestado ang isang lalaki sa Tanay Rizal na aminado sa modus niya sa pagnanakaw. Ang mga tinatarget ng suspect, mga babaeng nakikilala online na niyayaya niyang mag-road trip. Balita hatid ni EJ Gomez. Tumakbo ka pa. Matapos makipaghabulan, nadakip ng Tanay Pulis ang 21 anyos na lalaking ito na inirereklamo ng pagnanakaw sa mga babaeng niyayaya umano niyang mag-road trip. Ayon sa Tanay Municipal Police Station, isang biktima ang dumulog sa kanila at inireport ang suspect na si alias Jello na tumangay umano ng kanyang mga gamit. Nangyari raw yan ang baybayin nila ang kahabaan ng Marilake Highway sa Tanay Rizal alas 2 ng madaling araw noong Biyernes. Nakilala ng biktima itong suspect through online. Sinundo ng suspect itong biktima sa Quezon City. So from Quezon City, pumunta sila ng Tanay. At yung gamit ni biktima ay siyempre, inilagay mo na doon sa U-box ng motor. Pagdating ng Tanay, inalok daw ng suspect ang babae na makipagpalitan sa pagdrive ng motorsiklo. Nang pumayag ang biktima at nakababa ng motorsiklo, doon na raw humarurot ang lalaki. Pumayag naman po siya. Wala naman po nangyari. Bali, ang pakay ko lang po yung gamit niya po. Pagdating nila sa Marilake, at actually, madilim na. Nung si suspect na yung nakasakay, iniwan niya si girl doon sa madilim na lugar sa Tanay. Natunto ng pulisya ang suspect kalahating oras matapos ang krimen. Nabawi sa kanya ang cellphone at iba pang gamit ng biktima. Aminado naman ang suspect sa kanyang modus. Nakaraang taon pa raw nagsimula ang kanyang modus at nasa 5 mga babae na raw ang kanyang nabiktima. Yung na ayayin ko po silang gumala. Tapos mag-aabot na lang ako. Pambayad, ganun po. Bali, po, pag nakakuha lang po ng tiyempo, iiwan po. Ramdam ko lang po silang pinipili. Kasalukuyang nakadetine ang suspect sa custodial facility ng Tanay Municipal Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita. Naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos itong magpakawala ng flares sa himpapawid ng Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Ibinagsak ng Chinese fighter jet ang flares habang nagsasagawa ng routine maritime patrol ang eroplano ng Philippine Air Force noong Huwebes. Bagaman may kasunduan ng Pilipinas at China kaugnay ng resupply mission sa Ayungin Shoal, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi niyan sakop ang mga patrol sa himpapawid ng Panatag Shoal. Pinag-usapan na ng National Maritime Council ang mga susunod itong hakbang. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, asahan na raw na mauulit ang panggigipit ng China. Para naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, irresponsable, unprofessional at iligal ang ginawa ng China. Nalagay raw sa alanganin ng buhay ng mga Pinoy kahit hindi naman sila banta sa Chinese jets. Dagdag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., delikado ang mga flare dahil posibleng mapunta ito sa mga propeller o kaya masunog pa ang eroplano. Una nang iginiit ng Southern Theater Command ng Chinese military na iligal na nang himasok umano sa kanilang training ang eroplano ng Pilipinas. Nilinaw ni Senate President Chis Escudero na hindi babawasan ang mga holiday sa bansa pero hindi na rin ito basta-basta dadagdagan pa. Kasunod ito, napahayag ni Escudero noong isang linggo na nagkasundo ang Senado na limitahan ang pag-aproba ng mga panukala para sa mga local holiday. Ayon kay Escudero, may 21 national holiday na at bukod dito, may local holiday rin ang mga bayan, lungsod o probinsya. Dapat daw tingnan na hindi na madagdagan o madoble ang mga local holiday. At dagdag naman ni Senadora Cynthia Villar, non-working holidays lang ang napagkasunod ng Senado na limitahan. Malaki raw kasi ang gastos nito para sa pribadong sektor pati na sa gobyerno. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, walang masama sa holiday kung hindi ito non-working holiday. At hindi naman daw kailangang maapektuhan ang productivity ng mga kumpanya dahil dito. Ang mga payag ng mga senador ay kasunod ng rekomendasyon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nakakaapekto umano sa productivity ang anyay masyadong maraming non-working holiday sa bansa. Arestado sa Rizal ang isang lalaki na napag-alamang wanted din sa iba pang mga kaso sa Quezon City. Sa hiwalay na operasyon, nahuli rin ang isa pang lalaking wanted para sa estafa at pagnanakaw.
Balita hatid ni James Agustin. Iinquest na ng pulisya ang 39 anyos sa lalaki matapos mahuli sa reklamong pagnanakaw sa Quezon City. Pero bago pa mangyari yan, sinilbihan din siya ng mga warrant of arrest sa mga operatiba ng masambong pulis para naman sa mga kasong estafa, 2 counts ng theft. Na-find out ng ating mga warrant personnel na ito pong tao na naaresto ng station po ng QCPD is the same person na hinahanap namin. Ikapito sa most wanted persons list ng pulisya ang lalaki. Ayon sa QCPD mula 2015 ay 7 beses na siyang nasampa ng iba't ibang kaso. Kino-considered as one of the member ng criminal gang na involved particularly in robbery and theft here in Quezon City and some parts in Metro Manila. Nakulong na rin po siya dati dito way back 2022, nakalaya because of bail, and upon posting bail, nakagawa pa rin siya ng mga ibang crimes. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng lalaki na nakapiit sa Talipapa Police Station. Sa Bilangon ng City Jail naman isinilbi ng masambong pulis ang warrant laban sa 22 anyos sa lalaki. Yan ay para sa mga kasong 2 counts ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at paglabag sa Omnibus Election Code. Taga Quezon City ang lalaki at nahuli sa Binangonan, Rizal dahil sa kasong carnapping at theft. Upon knowing the location of the arrested suspect, doon po natin na-serve yung warrant of arrest po na secure po ng ating warrant personnel. Una sa listahan ng mga most wanted person ng pulisya ang lalaki. Sinusubukan pa namin makuhanan siya ng pahayag. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula sa Luzon. At kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Pia. Arestado ang isang lalaki mula sa Vigan, Ilocos Sur dahil sa pananaksak sa sarili niyang ama. Sa Batangas City naman, nasa pool ng pick-up ang isang bata. Ang may balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV footage ang pagbaba mula sa sinasakyang tricycle ng mag-aamang nangangalakal sa Batangas City. Pumasok sila sa isang eskinita. Susunod na kuha ng CCTV, makikita ang paparating na pickup. Tiyempong lumabas din ang bata mula sa eskinita nang biglang nasapul ang bata ng sasakyan. Agad binuhat ng ama ang bata at isinakay sa naturang sasakyan. Yung po hindi po naman accident prone. Ngayon lang po ako nakarinig na mayroon doon na aksidente. Hindi pwede magbilisan ang mga sasakyan at talaga naman pong hindi talaga po yun nakakarinig pa ako na may report na yun doon po may aksidenteng nangyari. Inaalam pa ng barangay ang pagkakakilanlan ng driver ng nakabanggang pickup at ng mag-aama. Wala raw kasi silang natanggap na reklamo kaugnay sa insidente. Sa San Fernando, Camarines Sur, hulikam ang salpukan ng multipurpose vehicle at isang trailer truck. Sa lakas ng impact, halos mawasak ang unahan ng MPV. Isa ang patay. Sugatan naman ang 6 na iba pang sakay ng MPV. Nag-swerve to the left, directly going to the direction of the trailer truck. Based po doon sa dalagan kan sasakyan niya. Garo nagluluwas po doon na garo napaidlip po itong driver. Ang mga sakay ng MPV hindi na raw magsasampa ng kaso sa driver ng truck. Nakuna ng CCTV ang sasakyang ito na huminto sa tapat ng barangay hall ng Lakyo sa Arayat, Pampanga. Mabilis na bumaba ang mga armadong lalaki at pinagbabaril ang loob ng barangay hall. Patay sa pamamaril ang barangay chairman na si Mel Lumbang. Sinubukang gumanti ng putok ng baril ang mga umano'y bodyguard ng biktima pero mabilis na nakatakas ang mga suspect. Kakausap ko po mismo yung provincial director ng Pampanga. Initially ay allegedly ito daw ay mga bodyguard ni Kapitan. Kaya aalamin din po natin yan, ma'am, kung ito ba kailangan natin ma-identify itong nakita natin sa footage na 3 armadong lalaki na pumutok din po
at kailangan nating malaman at kailangan din natin makuha yung mga baril na kanilang ginamit at titingnan natin kung sila ba ay otorisado. Ikaw nga, meron silang mga permit to own and use possess firearms as well as permit to carry firearms outside their residence. Sa record ng PNP, dating miyembro ng New People's Army si Lumbang at nakulong noon dahil sa kasong murder at frustrated murder. 2022 nang makalaya siya, kumandidato at nanalo sa eleksyon. Natin dinidiscount yung possibility na ito ang pagpatay sa kanya ay may kinalaman sa kanyang trabaho bilang barangay captain at yung dati niyang background ay inaalam din natin. At siyempre, kung ito ba ay may kinalaman doon sa sinasabi nilang usap-usapan na may planong tumakbo dito sa darating na eleksyon sa 2025 bilang Vice Mayor itong si Barangay Captain Lumbang. Dito po, parang ang politika talagang mabigat po tuwing sasapit po ang election period. Ganyan po ang nangyayari dito sa bayan po namin. Hindi lang ako, anak, tsaka mami ko na nagdadalamhati ngayon, kundi buong barangay. Tinutugis ng pulisya ang mga suspek. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group Lumbang ang PNP upang tumutok sa kaso. Sa kulungan ang bagsak ng 42 anyos na lalaki matapos saksakin ang kanyang sariling ama sa Vigan City. Sa investigasyon ng pulisya, nakainom ang suspect ng puntahan ang bahay ng kanyang mga magulang para humingi ng pera na pambayad daw niya sa kuryente. As per doon sa father, hindi niya binigyan kasi parang ipang-inom lang kaya hindi binigyan. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng saksak sa kanang kamay. Ayon sa otoridad, desidido ang magulang ng suspect na sampahan ng kaso ang kanilang anak. Denise Abante ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Batangas dahil sa epekto ng African Swine Fever. Batayan sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinagtibay ng sangguniang panlalawigan. Mas makakakilos daw ang pamahalaan kung magagamit ang pondo bunsod ng deklarasyon. Sa inisyal na tala ng Office of the Provincial Veterinarian, nasa 13 billion pesos na ang danyos dahil sa ASF. Mahigit 2,000 na ang kinatay na baboy at patuloy pa raw itong nadaragdagan. Patuloy naman ang blood sampling at RT-PCR tests sa mga hindi apektadong barangay at munisipalidad. Sa ngayon, 6 na bayan at 1 lungsod sa Batangas ang nakapagtala ng positibong kaso ng ASF. Sa mga customer ng Meralco, may dagdag sigil po ngayong buwan. Batay sa kanilang anunsyo, tataas ng mahigit 3 centavos kada kilowatt-hour ang singil. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, katumbas siya ng nasa 7 pisong dagdag sa electric bill. Sabi ng Meralco, nagmura ang generation charge o presyo ng kuryente mula sa mga planta. Sadyang mas malaki lang ang itinaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa binili nitong reserbang kuryente. Ito ang unang paglantad sa publiko ng 2 inakusahan ng aktor na si Sandro Mulak ng sexual harassment. Si Richard Cruz, the scriptwriter at creative consultant, at si Jojo Nones, dating consultant at gay direktor, mga independent contractors ng GMA Entertainment Group. Sa harap ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, itinanggi nila ang akusasyong minolestya ang anak ng veteranong aktor na si Nino Mulak. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Magsabi ng totoo. Dagdag ng 2. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya.
Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. May panawagan sila sa publiko. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya. Mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na parang mga convicted na criminals. Sa pagtatanong ni Senador Jingo Estrada, kaugnay sa ilang detalye ng pangyayari, humiling ng executive session ang dalawang inireklamo na pinagbigyan naman ng komite. Matapos ang executive session, kung saan confidential ang mga pinag-usapan, itong sinabi ng ilang senador. We cannot divulge first yet the details of what transpired during the executive session. But what we all understand right now, there is a strong evidence against these two gentlemen. Binasa ni Nino sa pagdinig ang palitan ng text ng anak niyang si Sandro at ni Nones mag-aalas 4 ng umaga ng July 21 para raw maipakita na si Nones ang unang nag-message kay Sandro. Depensa ng abogado ni Nones, hindi nila itinatanggi kung sino ang unang nag-text pero hindi umano nila inimbita si Sandro sa hotel room. Nabitin ako sa inom. Ha 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 ha. Sabi ni Jojo. Tapos sumagot si Sandro lang, ako nga din po eh. Tapos sumagot ulit si Jojo. Yes, soon, ikakas kita. Magdidirect ako now. Sabi ni Jojo. Wow, sir. Looking forward to that too. Oh, tapos sumagot ulit si Jojo. Gusto mo ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Sabi ni Sandro, sino-sino po kayo, sir? Ha 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 ha. Just me. And then, matagal na yun, hindi nag-reply si Sandro. Siyempre, yung bata, nakita niyang siya na mag-isa, hindi niya sumagot. Takot, di ba? Okay, so, after a while, siguro, nung na-realize na hindi na sumasagot, ha ha ha, just kidding. Kasama ko the drama peeps. But we're wrapping up in a bit. Andiyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Sure, may kasama ka? No po, ako lang. Kabababa ko lang. Sabi pa ni Nino, sa naunang paghaharap nila nina Cruz at Nones, nagsorry sa kanya ang dalawa. Umiiyak sila nung nagsorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako, Diyos nga marunong magpatawad, kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ang context po kasi, yung parang, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Sa susunod na pagdinig, kakausapin din ni Nino ang kanyang anak kung maaari itong magbigay ng pahayag sa Senado kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 30 bahay sa Basista, Pangasinan ang napinsala sa pananalasa ng isang buhawi. Sa kuha na isang netizen, nagliparan ng yero, kahoy at iba pang gamit dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan. At sa isa pang kuha, makikita namang nagbagsakan ang mga puno sa kalsada. Nadaganan pa ang kuliglig ng isang residente. Ayon sa Basista MDR-RMO, 26 na bahay ang napinsala sa kanilang lugar. Sa bayan ng Urbistondo, may 3 bahay ring nasira dahil sa buhawi. Sa Sinait, Ilocos Sur naman, bago tumama sa lupa, namataan ng mga residente ang nabuong ipo-ipo sa dagat. Ayon sa kumuha ng video, mabilis ang paggalaw ng ipo-ipo. Wala naman nasaktan sa ipo-ipo.
Ang masamang panahon sa Ilocos Region ay epekto ng hanging habagat at asahan muli yan ngayong araw. Apektado rin ng habagat ang iba pang bahagi ng Luzon kasamang Metro Manila at western section ng Visayas ayon sa Pag-asa. Malaking bahagi ng bansa ang posible muling ulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. At posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Wala namang epekto sa lagay ng ating panahon ng bagong bagyo sa Pacific Ocean na may international name na Ampil. Isa itong tropical storm na huling namataan 1,570 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Inaasahang tutumbukin nito ang bansang Japan. Inaasahang may bibigay na ngayong taon ang unang bugso ng dagdag sahod sa mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa Department of Budget and Management, popondohan daw ito ng Miscellaneous Personal Benefits Fund at ang Programmed Appropriations. Tinatayang nasa 36 billion pesos ang halaga ng unang tranche. Sa ngayon, inilabas na ang budget circular na nagdedetalye ng unang tranche. Nagpadala rin sila ng guidelines sa mga opisina at ahensya ng gobyerno para simulan na ang pagko-compute sa salary adjustments. Retroactive raw ito na dapat noong Enero pa na ipatupad. Kung magkano, depende sa salary grade o ranggo. Hindi kasama rito ang mga pulis at sundalo dahil may sarili silang salary structure. Gayang Pilipinas na ang Pinoy Olympians na lumaban sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Office of the Presidential Protocol, bandang alas 6 ng gabi sila darating sa bansa. Susunduin sila sa Villamor Air Base at didiretso sa Malacanang kung saan sila sasalubungin ni Pangulong Bongbong Marcos at ng First Family. Magkakaroon doon ang awarding ceremony at dinner reception. 17 sa 22 Olympian ang makakasama dyan ayon sa Presidential Communications Office. Makatatanggap sila ng Presidential Citation habang Presidential Medal of Merit naman para kay Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Makatatanggap din sila ng cash incentive mula sa Pangulo. Bukas naman gagawin ang Heroes Parade para sa mga Pinoy Olympian sa Maynila. Samantala, bibigang pagkilala ng Kamara sina Olympic bronze medalists Ira Villegas at Nesty Petesio. Batay sa dalawang inihayang resolusyon, gumawa ng makasaysayang milestone ang dalawa sa nagdaang Paris Olympics. Sa isa pang resolusyon, binati rin ng Kamara ang buong Philippine delegation para sa kanilang paglaban sa kompetisyon. Huli kamang pagbundol ng isang kotse sa asong yan sa labas ng isang bahay sa Naga, Camarines Sur. Tumilapo ng aso at namatay. Hindi huminto ang kotse para tingnan ang kalagayan ng aso. Pakiusap ng isang animal rights group sa mga sa Naga ay sana sinuri naman lang ng tumakas sa driver ang aso at baka naisalba pa ito. Panawagan din nila na magkaroon ng ordinansa sa lungsod para ma-monitor ang mga may-ari ng alagang hayop. Sugatan ang isang rider matapos sumemplang sa Ortigas flyover at ang dahilan mga plastik ng basura na nahulog mula sa isang truck. Balitang hatid ni James Agustin. Nagtamo ng mga sugat sa braso at tuhod ang lalaking ito matapos sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo sa northbound lane ng Ortigas flyover pasado alas 2 sa madaling araw kanina. Ang dahilan ng aksidente, ang mga plastik ng basura na nahulog mula sa dumaang garbage truck. Ayon sa street sweeper na si Romy, mabilis sa takbo ng truck. Nakita ko nga bumagsak yung basura doon sa garbage truck, dumadang gano'n. Pagbagsak ng kumalat na, sabi ko, naku, ang dami na naman trabaho mamayang umaga ka ako. Mamayang kunti, may narinig ako, kumalabog. Nakita ko nakatiyaya na yung motor na dito. Hindi makatayo ang 27 anyos na rider na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng MMDA. Isinakay siya sa ambulansya. Galing ang rider sa Mandaluyong at pauwi na raw sa San Mateo Rizal. Nang mangyari ang aksidente, ang mga plastik ng basura, iginilid ng mga street sweeper. Binuhusan din ng tubig ang mga sebo na nagkalat sa kalsada. 2 lane ng flyover ang pansamantalang hindi nadaanan ng mga motorista, kaya bahagyang bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Inaalam pa ng MMDA ang plate number ng garbage truck. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, kilig overload ang fans sa Tufi ni na Sparkle stars Miguel Tanfelix at Nancy McNaughey na former member ng Momoland. Sa official IG account ng Sparkle, ipinost ang Tufi ng dalawa with matchy-matchy winter OOTD. Ship kaagad ang fans sa Migzy.
Matatandaan na first project na magkasama sina Miguel at Nancy sa reality TV show na Running Man Philippines Season 2, kung saan si Miguel ang bagong runner at ito naman ang first appearance ni Nancy simula na maging sparkle artist siya. Na-discharge na sa ospital ang singer-actor at It's Showtime host na si Darren Espanto. Yan ay matapos siyang ma-ospital dahil sa appendicitis. Kwento ni Darren, kakababa lang niya sa eroplano mula sa Los Angeles, California nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Hanggang sa lumala ito at nagpa siya na magtungo na sa ospital. Doon na niya nalaman na may appendicitis siya at kailangang operahan. Thankful si Darren sa suporta at well-wishers. Nagsorry rin ang singer-actor para sa mga nakansilang commitments. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy bust sa Maynila. Nasabat sa kanyang mahigit 1 milyong pisong halaga ng umunoy shabu, baril at hand grenade. Napagalamang meron na siyang warrant of arrest dahil din sa pagbebenta ng iligal na droga. Tumanggi magkomento ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and explosives. Arestado naman sa Parañaque ang isang grade 9 student na 20 anyos nang nahuli sa aktong pagbebenta ng shabu. Nasabat sa kanya 150 gramo ng umano'y shabu na may halagang mahigit 1 milyong piso. Aminado ang suspect na nagbebenta siya ng shabu para may ipambaon daw sa eskwela. Naaresto rin ang isa umano niyang parokyano na umaming gumagamit ng iligal na droga. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sumentro sa pangangalaga sa buhay ng tao at mga karapatang pantaong kautusan ni Philippine National Police Chief Romel Marbil sa pagpapatupad ng bagong kampanya kontra droga ng administrasyon. Ito po, dun sa ating recalibrated na drug war, ang unang-una nating iintindihin, pagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Binigyang diin ni Marbil na may pag-asa ang mga nasasangkot sa iligal na droga at ang mga pulis ay takapagpatupad ng batas at kaayusan. Alinsunod yon sa Bloodless Operations Campaign ng Administrasyong Marcos. Welcome development para sa ilang human rights advocate ang kautusan ni Marbil. Pero nakukulangan dito si human rights lawyer Attorney Shell Jokno na isa sa mga nanguna sa pagsasampa ng mga kaso laban sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Suwestyon ni Jokno, ipatupad ang pagsusuot ng mga body camera sa anti-drug operations ng mga pulis, pati na ang lahat ng requirements sa pagpapatupad ng Comprehensive Dangerous Drugs Act sa mga buy-bust operation. Para sa mas mabilis na biyahe ng mga pasahero, target ng Department of Transportation ang interconnectivity ng mga tren sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan. Sa pamamagitan po yan ng Greater Capital Region Railway System. Balita hatid ni Joseph Moro. Sa Oktubre, target buksan ng Department of Transportation ng Phase 1 ng LRT1 mula Baclaran hanggang Parañaque. Kaya nga nagsususpindi na ang LRT1 ng operasyon nila tuwing weekend bilang paghahanda rito. We're installing a signaling system in the Parañaque stations and then we will connect it to Line 1 signaling system. It will depend on the testing and commissioning of the signaling. Isa ang LRT1 sa 4 na linya ng tren sa Metro Manila pero limitado ang sakop ng mga ito at mahirap para sa ilan ang magpalipat-lipat ng tren. Pero may plano ang DOTR na pagkabit-kabitin lahat ng mga proyekto ng tren tulad ng MRT4, MRT7, Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway sa pamamagitan ng Greater Capital Region Railway System. Sa ngayon, maaaring mauna ang pag-connect ng MRT3 at LRT1 sa pamamagitan ng isang common station na target paganahin sa susunod na taon. Isa yan sa mga pinag-aaralan. That's the reason why we want to privatize the operations and maintenance of MRT3. Kapag napagdugtong na ang dalawang linyang ito ng MRT3 at LRT1, ito ang magiging loop kung saan tila kakabit ang iba pang linya ng tren na ginagawa ng gobyerno tulad ng North-South Commuter Railway Project. Pinuntahan ng DOTR ang depot sa Clark, Pampanga kung saan 82% ng kumpleto ang mga pasilidad.
Ito ang main depot ng buong NSCR or North-South Commuter Railway Project at dito gagawin yung mga heavy at light repairs sa mga tren kapag umaandar na ang proyekto. Itong depot na ito inaasang matatapos sa Hunyo. 2027 ang target na partial operability mula Valenzuela hanggang sa Clark ng NSCR. Ang Metro Manila Subway naman maaari ring dumugtong sa Common Station. Pati ang ginagawa pa ring MRT-7. Sa Greater Capital Region Railway System, may nakalatag ng railway system na magdudugtong sa mga probinsya ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Laguna. Yun talaga ang dream natin, no? Na yung train system natin will be operational similar to the operations of trains in Japan or in other developed countries. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdeklara na ng dengue outbreak sa lalawigan ng Iloilo dahil sa naitatalang pagtaas sa kaso nito. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, 36 sa 43 bayan at lungsod ang umabot na sa tinatawag na epidemic threshold. Sa tala ng Department of Health, Region 6, Iloilo Province ang may pinakamaraming kaso ng dengue sa rehiyon na aabot sa halos 4,000, habang sa buong Western Visayas, aabot na sa mahigit 10,000 ang nagkakadengue ngayong taon. 23 na ang nasawi. Sabi ng Provincial Health Officer ng Iloilo, papaubos na ang supply ng test kits sa mga LGU, maging ang supply ng insecticide na pumupuksa sa adult mosquitoes. Paalala ng DOH, sundin ang 5S kontra dengue: search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, at sustain hydration. Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Natangay ng umano'y scammer na recruiter sa Iloilo City ang 180,000 pesos ng isang lalaking gustong magtrabaho abroad. Sa Lapu-Lapu, Cebu naman, aabot sa 28 million pesos ang halaga ng pinsala sa nasunog na warehouse ng furniture. Ang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Lapu-Lapu City Fire District, CDRRMO at fire volunteers sa pag-apula sa apoy na tumupok sa isang furniture warehouse. Tumagal na mahigit 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Umabot sa 28 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Nga mao tumuram kong nagibutok, so among gi-assume na electrical. Pero as to what kind of kanang klase sa electrical nga sunog, mao pa namang gi-process kini na, ma'am. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng apoy. Bibili daw sana ng aircon sa Bacolod City, pero sa kulungan ang bagsak na isang mag-live-in partner. Nahulihan sila ng mahigit 2 million pesos na halaga ng iligal na droga. Ayon sa mga otoridad, palusot lang ng dalawa na bibili sila ng appliance. Matagal na umanong minomonitor ng pulisya si Alex Jerome na itinuturong aktibong miyembro ng Bugalon Drug Syndicate. Mobile sila kayo. Huwag sila nagatinarabla sa isa lang kalugar. Kibot lang kami sa Gulgada na mga gisulod ang isa ka tawan bata. Nila si Rong muna, declare sila muna, may pulis sila kung may. Arestado rin ang umano'y runner nila. Naaresto rin sa Barangay Singkang Airport ang itinuturing na drug queen. Mahigit 1.7 million pesos na halaga ng shabu ang nakuha sa kanya. Ayon sa pulisya, nakulong na siya noon dahil sa iligal na aktibidad, pero depensa naman niya, matagal na siyang tumigil rito. Nagtitinda umano siya ng isda. Wala kami sa moto kadako kag diinto namon kwaon. Emosyonal ang isang lalaki sa Iloilo City matapos umanong matangay ng scammer ang kanyang perang 180,000 pesos. Sabi ng biktima, inutang niya ang pera para sana makapagtrabaho sa Canada kasama ang nobya. Adlaw-adlaw, blaser ka. Gano ka sang depression na. Adlaw-adlaw, hindi ka katalog sa panumdum, sa utang. Kita ko nanay ko ga ibe permi. Amo na nga, dunaloy ko sa nanay ko nga. Paano yun mabayaran? October 2023, nang alukin umano sila ni alias Inday na magproseso ng kanilang mga dokumento. Ang pangako, makakaalis sila noong Enero.
Ang inaraw ng lalaking biktima ang kumausap sa suspect. Gapatigid ko siya as kumari, as a best friend sang akon nga brother. Kag nagdadayon gid saya sa amon balaya antes siya maglakat sa gwa mo. Oo, mabuot man sa. Nagduda raw ang pamilya kay alias Inday nang pinispo nito ang pangakong alis na magkasintahan. Aniya, kailangan pa raw ng dagdag na 1,000 pesos para sa plane ticket. Damo na blang tao galing nga na-scam ya. Na kung why ko gimpos, wala kami tani kabalong damo nagli siya. Lain-lain man may Bicol, may Sambuanga, kag Bacolod. Pati pa kay Isaya, ging scam yaman. Nauna nang nangako si alias Inday na i-refund ang pera pero matapos ang ilang buwan, wala pa rin silang natanggap na pera. Plano ng pamilyang idulog sa NBI ang reklamo. Lalo't hindi na sumasagot sa kanila si alias Inday. We have to investigate them also. Kung hindi sila makakanto, hindi sila magpakita diri, we will be now constrained to file the necessary charges against that person of interest. Si alias Inday, posibleng masampahan ng staff at illegal recruitment in relation to cybercrime. Adrian Prietos, ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa rin nakikita ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Muling pumunta ang mga operatiba sa KOJC compound itong Biyernes para isilbi ang mga arrest warrant at contempt order ng Senado laban sa pastor. Hindi gaya ng pagsisilbi ng warrant noong June 10, pinapasok sa KOJC compound ang mga operatiba ng NBI. Isang gusali pa lang ang napuntahan nila. Kumbinsido pa rin ang Police Regional Office 11 na nagtatago ang pastor sa KOJC compound. Umaapela sila sa mga taga-suporta ni Kibuloy na hayaan silang magsagawa ng search operation sa compound. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy at ng KOJC, wala nang saysay na magpabalik-balik ang mga otoridad sa KOJC compound kung parehong warrant lang din ang isisilbi. Naharap ang pastor sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na dati na niyang itinanggi. Sumiklab ang sunog sa bubong ng hotel na yan sa Cairns, Australia matapos bumagsak ang isang helicopter doon. Ayon sa Australian Emergency Services, nahulog sa pool ng hotel ang ilang parte ng propeller ng helicopter. Nasawi ang piloto nito. Inilikas sa mga guest ng hotel dahil sa nangyari. 2 senior citizen ang dinala sa ospital at ngayon na-discharge na. Ayon sa Australian Police, hindi otorisado ang naturang flight. Nakikipagtulungan na raw sa investigasyon ang may-ari ng helicopter. Sa kabila ng pagkalat ng African swine fever sa ilang probinsya at pagkamatay ng libo-libong baboy, walang nakikitang problema sa supply ng karneng baboy ang kalihim ng Department of Agriculture. Ito kasi ang pangamba ng AGA Party List, lalo na sa Burr months kung saan maraming handaan. Wala naman ako nakikitang perceived na shortage. It's farm-based ang lockdown ngayon, hindi naman buong municipality or buong probinsya. Kaya movement of magkakaroon pa rin ng movement. Sabi ni Laurel, wala ring dahilan para tumaas ang presyo ng karne ng baboy at processed meat. No really reason to increase prices. Yeah. Sir, ano pong impact ng ASF sa processed meat industry? Dapat wala. Dapat wala. So same lang din po na no supply shortage and no price increase dapat? Yes. Naglaan ng DA ng 150 million pesos para sa tulong pinansyal sa mga apektadong hog raisers. 4,000 pesos ang ibabayad sa kada biik o maliit na baboy, 8,000 para sa medium-sized at 12,000 para sa malaki. Itinaas na raw ng DA ang bayad para hindi na ipuslit ang mga may sakit na baboy. Inaasahan ng DA na sa susunod na linggo ay naipamahagi na ang unang batch ng 10,000 doses ng bakuna kontra ASF. 350 million pesos ang nakalaang pondo para sa 600,000 doses na libreng ipamimigay ng DA sa mga apektado ng ASF. Sabi ng AGA Party List, kulang ito dahil sa backyard hog raisers pa lang, 6 million na raw ang inaalaga ang baboy. Ang mga backyard racers hindi ho kaya ang 600 pesos na bakuna kada isang baboy.
So kung atin po ililibre ang ating mga backyard racers, mangangailangan po tayo ng 3.6 billion pesos na pambili ng bakuna. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. All-out performances at entertainment ang handog ng Sparkle Stars sa Sparkle World Tour sa Canada at Amerika. Sa Anaheim sa California, pinakilig di pulang araw star Alden Richards ang Global Pinoys doon. Kilig overload din ang hatid ni Julian San Jose at River Cruz. Instant saya at good vibes naman ang dala ni Ay de las Alas, Isko Moreno at Bubay. Todo bigay rin sila sa kanilang pangalawang show sa San Francisco. Sa Calgary, Canada, ramdam din ang mainit na pagtanggap ng Global Pinoys kina Alden Richards at Bubay. Nagpasalamat ang Sparkle Stars sa patuloy na pagsuporta ng ating mga kababayan sa Sparkle World Tour. Official media partner ng Sparkle World Tour, ang GMA Pinoy TV. Kinagigiliwan online ang isang fur baby na obedient sa pagiging well-behaved habang nasa loob ng simbahan. Yan po ang golden retriever na si Boy Boy, na good boy habang nakikinig sa sermon ni Father. Ayon sa kanyang fur parent na si Marie Mejes, wala silang ibang mapag-iwanan kay Boy Boy, kaya kay Father Franco muna nila ibinilin ang alaga. At pati ang mga deboto, naaaliw kay Boy Boy dahil sa kanyang pagiging masunurin. At take note, nakatanggap na ng basic obedience training si Boy Boy. Wow! Kung pauwi na ang Pinoy Olympians na lumaban sa 2024 Paris Olympics, nasa France naman ang mga Pinoy Paralympian. Bumiyahe po sila nitong linggo ayon sa Philippine Sports Commission. Para po yan sa 2024 Paralympics sa Paris na magsisimula sa August 28 at tatagal hanggang September 8. Binubuo ng 6 na atleta ang Philippine delegation para sa kompetisyon. Yan po ay sina para swimmers Ernie Gawilan at Angel May Otom, si Agustina Bantilo para sa archery, Alain Kiano Ganapin sa taekwondo, Cindy Asusano sa javelin throw at Gerald Mangliwan sa wheelchair race. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Timo po. At sa ngalan ni Connie Season, PR Kanghel po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.